Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Elena. Ngayon, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang kwento tungkol sa pagtitiwala, pagtataksil, at ang paglalakbay sa pagkamit ng katarungan na naranasan ko sa edad na ito. Tila isang malaking aral ito na ibinigay sa akin ng buhay at sana po ay magbigay ito ng kaunting pagmumuni-muni sa inyong lahat na nakaranas na rin ng maraming pagbabago sa buhay tulad ko. Noong nakaraang panahon, ang aking anak na si Maria ay umuwi mula sa isang mahalagang biyahe para sa trabaho. Umuwi siya na pagod, ang tanging nais lang ay makauwi sa magandang bahay na pinaghirapan niyang itayo sa kanyang kabataan. Ngunit nang dumating siya doon, tulala siya nang makita niyang nabago na ang kandado sa pinto ng kanyang tahanan. Hindi na niya ito makilala. Si Maria ay nagpunta sa aking bahay, kung saan ako kasalukuyang nakikipag-usap kay Julian, ang aking manugang. Ipinapakita niya ang mga litrato mula sa kanyang mamahaling bakasyon sa Maldives. May kasama itong ngiti na puno ng kahulugan. Ang aking anak na si Roberto, ang ama ni Maria, ay nagsabi ng isang bagay na parang pinatay ako sa pagkabigla. Ang bahay ng anak mo ang nagbayad para sa kanilang mga bakasyon. Ang pagkabigla ay dumating na parang isang marahas na alon. Ngunit ngumiti lang ako. Bakit ka nakangiti? Biglang inis na sabi ni Roberto, ang aking asawa. Kung nararamdaman ninyo ang pagkakaintindi sa kwentong ito, pakisabi sa akin kung saan kayo nanonood. Pindutin ang like button at mag-subscribe para masubaybayan ang aking paglalakbay sa pagkamit ng katarungan at kapayapaan. Ang pangalan ko ay Elena Reyes. Ako ay 75 taong gulang at nabuhay ako ng isang buhay kung saan ang sakripisyo at pagmamahal sa pamilya ay palaging ang pinakamahalaga. Ipinanganak at lumaki ako sa isang pamilyang nasa gitnang uri sa Maynila. Mula pa noong kabataan ko, naunawaan ko na kailangan kong likhain ang aking sariling kinabukasan. Bagaman may kakayahan ang aking mga magulang na tulungan ako sa aking pag-aaral, lagi nilang inuuna ang aking kapatid na lalaki, si Roberto. Ang dahilan ay palaging, mas kailangan niya ng tulong kaysa sa iyo. Ikaw naman, kaya mong gawin ang lahat mag-isa. Ang pagtatangi na ito ay malalim na nakaukit sa aking isipan mula pa noong matagal na panahon. Sa mga taon ng high school, gumawa ako ng 3 trabaho ng sabay-sabay upang makapag-ipon ng pera para sa pag-aaral. Maagang umaga sa coffee shop, gabi sa restaurant at weekends sa tindahan. Palaging pinupuri ng aking mga magulang ang aking kasipagan, ngunit hindi sila kailanman nagbigay kahit isang sentimo ng suporta. Samantalang si Roberto, sa kanyang ika-16 na kaarawan, ay binigyan ng bagong kotse at walang limitasyong pera para sa kanyang mga pangangailangan, na kanyang ginagastos ng walang pakundangan para sa mga video game at mga party. Sa kabila ng malinaw na kawalan ng katarungan, sinubukan ko pa ring panatilihin ang relasyon sa aking pamilya na may pag-asa na balang araw, makikita nila ang aking mga tagumpay na may parehong sigasig na ibinibigay nila sa pinakamaliit na tagumpay ni Roberto. Ngunit kalaunan, natuklasan ko na ang pag-asang iyon ay mali. Si Roberto, ngayon ay 30 taong gulang, ay hindi pa nagkaroon ng matatag na trabaho. Ang kanyang mga karanasan sa trabaho ay puro panandaliang posisyon lamang na kanyang iniwan dahil sa kanyang pananaw na hindi karapat-dapat o sobrang hirap. Bawat pagkabigo sa pagiging independent niya ay sinasalubong ng pag-unawa at tulong pinansyal mula sa aking mga magulang. Binayaran nila ang kanyang upa nang siya ay matanggal dahil sa madalas na pagiging huli. Binayaran nila ang kanyang mga utang sa credit card nang siya ay lumabis sa paggastos sa mga mamahaling damit. Kahit na pinansyal nila ang kanyang maikling pagtatangka na magsimula ng isang podcast tungkol sa marangyang pamumuhay na kanyang iniwan pagkatapos ng 3 episode. Nasanay si Roberto na ang kanyang mga problema ay nalulutas ng kanyang mga magulang. Hindi niya kailanman natutunan ang tibay ng loob o responsibilidad na nagmumula sa pagharap sa mga bunga ng kanyang mga kilos. Nang ang kanyang kasintahan, pagkatapos ng 6 na buwan na relasyon, ay nakipaghiwalay sa kanya dahil sa kanyang kawalan ng maturity,
Inalukan siya ng aking mga magulang ng kapanatagan na para bang siya ay nakaranas ng isang hindi maisip na trahedya. Pagkatapos makapagtapos ng kolehiyo na may mataas na parangal, nakuha ko ang isang posisyon sa isang marketing firm. Habang ang aking mga kasamahan ay nagrereklamo tungkol sa mga student loan, wala akong kahit isang utang, ngunit iyon ay dahil sa aking pagtatrabaho hanggang sa pagkaubos ng lakas sa loob ng 4 na taon. Kumuha ng maximum course load upang makatapos ng maaga at makatipid sa matrikula. Ang pagmamalaki na naramdaman ko sa pagkakamit na ito ay nabawasan nang ang aking ama ay nagsabi, "Maswerte ka lang na nakahanap ka ng ganyang trabaho. Hindi lahat ay may mga pribilehiyong tulad mo." Sa loob ng 5 taon, ako ay nanirahan sa isang maliit na apartment, masigasig na nag-iipon para sa paunang bayad ng isang bahay. Nagdala ko ng tanghalian sa trabaho araw-araw, nilimitahan ang aking mga social outing, at binabantayan ang bawat dolyar na ginagastos ko. Nang sa wakas ay nagkaroon ako ng sapat na ipon, sinimulan ko ang paghahanap ng perpektong tahanan. Ang bahay na natagpuan ko ay isang 2 palapag na bahay na gawa sa kahoy na estilo craftsman sa isang tahimik na kapitbahayan na may mga puno ng oak na nakahanay sa kalye. Itinayo noong 1950s, ito ay may isang karakter na kulang sa mga modernong pagpapaunlad. Malalapad na kahoy na sahig, isang fireplace na gawa sa ladrilyo, at malalaking bintana na nagpupuno sa mga silid ng natural na liwanag. Ang bakuran ay maluwag na may maliit na hardin na nagpapaalala sa akin sa hardin na maingat na inalagaan ng aking Lola Margaret. Ang detalyeng ito ay partikular na mahalaga sa akin. Ang aking lola ay ang aking santuwaryo noong bata pa ako. Kapag ang pagtatangi sa bahay ay naging hindi matitiis, ako ay nagbibicycle papunta sa bahay niya, mga 50 kilometro ang layo. Siya ay sasalubong sa akin ng mga sariwang cookies at hindi nagbabagong suporta. "Mas malakas ka kaysa sa iyong alam kasi," sabi niya. "At isang araw, ang lakas na yon ang magiging pinakamalaking yaman mo." Ang bahay malapit sa kanyang lumang kapitbahayan ay parang isang koneksyon sa kanya, kahit na siya ay pumanaw 3 taon na ang nakakaraan. Nang pirmahan ko ang mga papeles sa pagpapasara, naramdaman ko ang kanyang presensya, ang kanyang pag-apruba. Ito ay higit pa sa isang pamumuhunan sa pananalapi. Ito ay isang simbolo ng aking kalayaan at katatagan. Nang imbitahan ko ang aking pamilya na bisitahin ang aking bagong tahanan, ang kanilang mga reaksyon ay predictable na minamaliit. Ang aking ina ay nagkomento kung gaano karaming trabaho ang kakailanganin nito. Ang aking ama ay nagtanong kung nagbayad ako ng sobra. Si Julian ay tumawa sa lumang kusina, kahit na hindi pa siya nagluluto ng kahit anong pagkain sa kanyang buhay. "Siguradong maganda ang pakiramdam na mapalad ka," sabi niya, "na para bang ang aking mga taon ng pagsusumikap at sakripisyo ay hindi mahalaga." Sa loob ng 2 taon, ibinuhos ko ang pagmamahal at pagsisikap sa bahay na iyon. Pininturahan ko ang bawat silid ng mag-isa, ibinabalik ang mga sahig na kahoy, at nagtanim ng mga bulaklak sa hardin na magugustuhan sana ng aking lola. Ito ay naging santuwaryo ko, isang pisikal na manifestasyon ng aking paglalakbay patungo sa kasarinlan. Pagkatapos ay dumating ang pagkakataon na maaaring mapabuti ang aking karera ng malaki. Isang biyahe sa negosyo na 2 linggo patungong Singapore upang magpresenta ng aming marketing campaign sa mga potensyal na internasyonal na kliyente. Malinaw na sinabi ng aking boss na ang atas na ito ay maaaring humantong sa isang promosyon kung mahusay na mahahawakan. Hindi mainam ang timing. Ang biyahe ay sasabay sa pamumulaklak ng mga rosebush na itinanim ko bilang pag-alala sa aking lola. Nagsaayos ako ng serbisyo sa paghahardin, ngunit iminungkahi ng aking ina na iwan ko ang susi sa kanila. "Titingnan namin ang bahay habang wala ka," sabi niya. Labag sa aking mas mahusay na paghuhusga, pumayag ako. Ang araw bago ang aking pag-alis, tumawag si Julian. Ang kanyang tinig ay puno ng pamilyar na tono ng pagkaawa sa sarili. Ang kanyang kasintahan ng 3 buwan ay nakipaghiwalay sa kanya sa pamamagitan ng text message. "Kailangan kong umalis," sabi niya.
kailangan ko ng oras upang magpagaling mula sa pagtataksil na ito. Nagsalita siya tungkol sa pangangailangan ng isang marangyang bakasyon marahil sa Bali o Maldives. Isang bagay na karapat-dapat sa Instagram upang ipakita sa kanyang dating kasintahan kung ano ang kanyang nawawala. Nang tanungin ko kung paano niya planong bayaran ang isang napakamahal na biyahe gamit ang kanyang kakaunting ipon, nagbuntong hininga siya ng husto. Hindi matulungan ng sina mama at papa sa pagkakataong ito. Sinasabi nilang nag-iipon sila para sa pagre-retiro o kung ano paman. Nakakainis. Isang pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalot sa akin habang ibinibigay ko ang susi ng aking bahay sa aking ina noong gabing iyon. Napansin niya ang aking pag-aatubili. "Huwag kang mag-alala," sigurado niyang sinabi sa akin. "Aalagaan namin ang lahat ng mabuti." Dapat sana ay nakinig ako sa aking kutob. Dapat sana ay gumawa ako ng ibang mga ayos. Ngunit ang katapatan sa pamilya at ang presyo ng aking nalalapit na biyahe sa negosyo ay nagdulot ng pagkabulag sa aking paghuhusga. Sumakay ako sa aking flight patungong Singapore kinabukasan, hindi alam na iniiwan ko ang aking pangarap na bahay na mahina sa mga taong dapat sana ay nagpoprotekta dito. Pagkatapos ng 2 nakakapagod na linggo ng mga presentasyon, mga pagpupulong sa kliyente at mga kaganapan sa networking sa Singapore, ako ay pisikal at mental na pagod. Ang biyahe ay naging matagumpay higit sa inaasahan sa aming kumpanya na nakakuha ng mga kontrata sa 3 malalaking korporasyon sa Asia. Ngunit ang patuloy na presyon upang gampanan ang tungkulin ay nagdulot ng kapinsalaan. Ang tanging gusto ko ay makatulog sa sarili kong kama, sa sarili kong bahay, napapaligiran ng kaginhawaan na aking nilikha para sa aking sarili. Ang aking flight ay lumapag sa Portland International Airport ng 8:30 ng gabi. Ang ulan ay tumatalsik sa mga bintana ng taxi habang kami ay nagmamaneho sa mga pamilyar na kalye. Nang huminto ang driver sa aking bahay, napansin ko na patay ang ilaw sa balkonahe. Kakaiba dahil nakaprogram ito na automatikong mag-ilaw pagsapit ng dapit hapon. Habang hinihila ko ang aking maleta pataas sa mga baitang sa harap, ipinasok ko ang aking susi sa kandado. Hindi ito umikot. Iniisip na baka mali ang susi na ginagamit ko, sinubukan ko ang isa pa. Wala pa rin. Lumayo ako at sinuri ang pinto. Ang kandado ay napalitan na. Ang pagkalito at pagkabahala ay bumalot sa akin. Nagkaroon ba ng pagpasok? Kailangan ba ng aking mga magulang na palitan ang kandado dahil sa ilang kadahilanan? Pinindot ko ang doorbell. Iniisip na marahil sila ay nasa loob, ngunit walang sumagot. Ang bahay ay madilim at tahimik. Tinawagan ko ang cellphone ng aking ina, ngunit dumiretso ito sa voicemail. Sinagot ng aking ama ang tawag sa pangatlong ring. Ang kanyang tinig ay masaya ng hindi karaniwan. "Kasi, nakabalik ka na. Kumusta ang biyahe?" "Tay, nasa bahay ako at hindi gumagana ang susi ko." "May nangyari po ba?" May sandaling katahimikan na sumunod. "Kung gayon, dapat kang pumunta dito sa amin. Kailangan nating mag-usap." Ang nakakakilabot na tono sa kanyang tinig ay nagbigay sa akin ng panginginig. Bumalik ako sa naghihintay na taxi at inutusan ng driver patungo sa suburban home ng aking mga magulang, 15 minuto ang layo. Pagpasok ko sa kanilang sala, ang eksena sa harap ko ay nakakabaliw. Si Julian ay nakahiga sa sopa, naglilibot sa mga litrato sa kanyang telepono na may kasiyahang loob ng ngiti. Ang aking ina ay abala sa kusina, umiiwas sa tingin. Ang aking ama ay nakaupo sa kanyang recliner na nanonood ng basketball game na may kaswal na interes. "Ano ang nangyayari?" tanong ko. Ang aking tinig ay nahihirapan. "Bakit napalitan ang kandado ng bahay ko?" Tumingin si Julian mula sa kanyang telepono, ang kanyang ekspresyon ay mapagmataas. "Tingnan mo ang mga ito," sabi niya, ibinabalik ang screen patungo sa akin. Ang mga litrato ay nagpapakita sa kanya na nakahiga sa isang malinis na dalampasigan, umiinom ng mga cocktail sa isang infinity pool, at nakaturo siya sa mga kuha ng kanyang paglalakbay sa Maldives. "Maldives, baby, 5-star lahat." Tinitigan ko ang mga imahe sa pagkalito.
Paano ninyo ito nabayaran? Akala ko sinabi ni Mama at Papa na hindi sila makakatulong. Pinatahimik ng aking ama ang telebisyon at sumandal. Nakahanap tayo ng ibang solusyon, sabi niya. Ang kanyang tono ay parang walang kaso. Ibenta natin ang bahay mo. Ang mga salitang iyon ay parang isang pisikal na dagok. Naramdaman kong nanghina ang aking mga tuhod at hinawakan ko ang likod ng isang upuan para manatiling matatag. Ano ang sinasabi ninyo? Ibenta ninyo ang bahay ko? Ibenta natin ang bahay mo, ulit niya ng mas matatag sa pagkakataong ito. Nakakuha tayo ng magandang presyo. Lahat pera, natapos ang transaksyon sa loob ng 10 araw. Ang aking ina ay lumabas mula sa kusina, ang kanyang mga kamay ay naglalaro. Talagang kailangan ni Julia ng biyaheng ito kasi. Sira na ang puso niya matapos siyang iwan ni Ashley. Alam mo naman na sensitibo siya. Pinilit kong unawain ang aking naririnig. Binenta ninyo ang bahay ko nang walang pahintulot ko. Illegal iyon. Paano ninyo nagawa iyon? Nagkibit balikat ang aking ama. May susi mo kami. Mayroon kaming access sa mga dokumento mo sa iyong home office. Ang iba ay mga detalye na lamang. Mga detalye? Ang ibig ninyong sabihin ay pandaraya? Tumataas ang boses ko sa pag-aalala. Sumingit si Julian, hindi nagpapakita ng pagsisisi. Napakaganda ng resort. May pribadong butler, unlimited spa treatments, restaurant sa ilalim ng tubig. Kailangan ko iyan. Cassie, hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin ang makipaghiwalay. Ang galit at pagdududa ay naglaban sa loob ko. Ngunit pinilit ko ang sarili kong manatiling kalmado sa panlabas. Kaya pala, nakagawa kayo ng pandaraya, ibinenta ang bahay ko nang walang aking kaalaman o pahintulot, at ginamit ang pera para sa isang marangyang bakasyon. Ang mukha ng aking ina ay naging depensibo. Hindi lahat napunta sa bakasyon. Kailangan din namin ng bagong sasakyan. At karapat-dapat si Julian ng isang bagay na maganda pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya. Lahat ng kanyang pinagdaanan, ulit ko sa pagtataka. Ang pagtatapos ng 3 buwang relasyon ay pagbibigay katwiran sa pagnanakaw ng bahay ko. Ang bahay na pinaghirapan ko ng 3 trabaho para makapag-ipon. Ang bahay na ginugol ko ang mga taon sa pag-aayos. Tumigas ang mukha ng aking ama. Huwag kang maging dramatikong masyado. Makakabili ka pa rin ng bahay. Magaling ang takbo ng trabaho mo. Bukod pa riyan, kami ang mga magulang mo. Alam namin ang pinakamabuti. Ang pinakamabuti? Iniisip ninyo na ang pagnanakaw mula sa inyong anak ang pinakamabuti? Hindi kami nagnakaw, sabi ng aking ama ng matatag. Binigyan namin ng bagong kahulugan ang mga mapagkukunan ng pamilya sa kung saan sila pinakakailangan. Kailangan ni Julian ng pagpapagaling. Masyado ka lang nakakabit sa bahay na yon. Masyadong nakakabit? Bahay ko yon. Umupo ang aking ama sa kanyang upuan, isang ngisi na nabuo sa kanyang labi. Hindi na ngayon. Ang bahay mo ang nagbayad para sa kasiyahan nila. Itinuro niya si Julian na abala pa rin sa kanyang mga litrato sa bakasyon. Sa sandaling iyon, may nagbago sa loob ko. Ang pagkabigla at galit ay napalitan ng isang malamig na kapayapaan. Naramdaman ko ang pagtaas ng aking mga labi sa isang ngiti. Ang ngisi ng aking ama ay nawala. Ano ang nakakatawa? Sabi niya. Galit. Pinanatili ko ang aking ngiti ngunit hindi nagsalita. Sa halip, kinuha ko ang aking maleta at nagtungo sa pinto. Saan ka pupunta? Tinawag ako ng aking ina. Para tumawag, sagot ko. Ang aking tinig ay matatag. Mag-enjoy kayo sa gabi ninyo. Habang isinasara ko ang pinto, narinig ko si Julia na nagtatanong. Ano ang problema niya? Makakabili siya ng ibang bahay. Sino ang makakapagsabi na ang kanilang ginawa ay magsisimula ng isang serye ng mga kaganapan na magpapabago sa aming pamilya magpakailanman at hindi sa paraang inaasahan nila. Nagmaneho ako sa mga kalye na basa ng ulan, ang mga luha ay nagpapalabo sa aking paningin hanggang sa marating ko ang apartment complex kung saan nakatira ang aking matalik na kaibigan na si Emma. Mula pa noong kolehiyo, si Emma ang aking sandigan, ang kapatid na hindi ko kailanman nagkaroon ngunit lubos na kinailangan.
Ang kanyang mga ilaw ay nakabukas sa kabila ng hating gabi at sinagot niya ang aking walang tigil na pagkatok na nakapajama. Ang kanyang mukha ay agad na nagbabago mula sa pagkaantok na pagkalito patungo sa pag-aalala. Cassie, ano ang nangyari? Hinila niya ako papasok, kinukuha ang aking basang-basa ng ulan na Amerikana. Bumagsak ako sa kanyang sofa. Ang bigat ng sitwasyon ay sa wakas ay lumabas sa aking pagkabigla. Sa pagitan ng mga hikbi, ipinaliwanag ko kung ano ang ginawa ng aking pamilya. Nakikinig si Emma, ang kanyang ekspresyon ay mula sa pagdududa patungo sa galit. Binenta nila ang bahay mo nang walang pahintulot mo para sa isang bakasyon. Tumataas ang boses niya sa bawat tanong. Iyan ay hindi lamang immoral, Cassie. Iyan ay kriminal. Kailangan nating tawagan ang pulisya ngayon na. Huminga ako ng malalim, muling nakuha ang ilang composure. Mayroon pa, Emma. Isang bagay tungkol sa bahay na hindi nila alam. Umupo si Emma sa tabi ko, ang kanyang noo ay nakakunot. Ano ang ibig mong sabihin? Ang aking isipan ay bumalik sa aking lola, Margaret, ang nag-iisang tao sa aking pamilya na tunay na nakakita at nagpahalaga sa akin. Habang ang aking mga magulang ay nagbibigay ng atensyon at mapagkukunan kay Julian, si Lola Margaret ay namuhunan sa akin, hindi sa pera, kundi sa hindi natitinag na paniniwala sa aking potensyal. Naaalala mo ba ang aking lola? Tanong ko. Tumango si Emma. Oo naman. Siya ay kahanga-hanga. Laging may cookies kapag binibisita namin siya noong high school at hindi niya pinalalampas na tanungin ang tungkol sa aking mga proyekto sa sining. Siya ang tanging taong unang nag-isip sa akin. Siya lang ang nakakita kung paano ako tinatrato ng aking mga magulang kumpara kay Julian. Sa aking isipan, nakikita ko si Lola Margaret na nag-aalaga sa kanyang hardin, nagbibigay ng karunungan kasama ang mga sariwang kamatis. Ang pamilya ay dapat na magpasigla sa iyo, Cassie, hindi paghiwalayin ka, sabi niya. Tandaan na karapat-dapat ka sa pagmamahal na hindi may kasamang kondisyon. 3 taon bago ko binili ang bahay, namatay si Lola Margaret nang mapayapa sa kanyang pagtulog. Ang iilan lamang ang nakakaalam ay bago ang kanyang kamatayan, siya ay nagtatag ng isang pribadong trust na mayroon ako bilang benepisyaryo. Siya ay maingat na pinapanatili ang pag-aayos na ito na lihim mula sa aking ama, ang kanyang anak, na dati nang nanghiram ng malaking halaga mula sa kanya na hindi kailanman nabayaran. Ang bahay, ipinaliwanag ko kay Emma, ay hindi teknikal na pagmamay-ari ko kahit na hindi sa paraang iniisip nila. Ako ang nakalistang may-ari, oo, ngunit ako talaga ang tagapangasiwa ng estate ng aking lola. Ang bahay ay binili sa pamamagitan ng isang trust na kanyang itinatag bago siya pumanaw. Teka, sabi ni Emma, sinusubukang iproseso ang impormasyong ito. Kaya ang bahay ay pagmamay-ari ng isang trust, hindi direkta sa iyo? Tumango ako. Eksakto. Alam ni Lola kung paano gumagana ang aking ama. Alam niya na minsan niyang inabuso siya sa pananalapi. Kaya gumawa siya ng isang trust na may napaka-espesipikong mga kondisyon. Ang pangunahin ay kung ang sino mang miyembro ng pamilya ay susubukang agawin ang mga ari-arian ng trust, mawawala sa kanila ang lahat ng karapatan sa anumang pamana. Nanlaki ang mga mata ni Emma. Kaya sa pagbenta ng bahay mo, nilabag nila ang mga tuntunin ng trust? At mayroon pang iba. Nahalata ko na maaaring mangyari ang ganito. Masyado nang nagtatanong ang aking ama tungkol sa halaga ng bahay bago ako umalis. Masyadong interesado si Julian kung gaano kalaki ang equity na naipon ko. Ano ang ginawa mo? Tanong ni Emma. Nag-install ako ng mga security camera bago ako umalis. Mga nakatagong camera na konektado sa cloud storage. Mayroon akong video evidence ng pagpasok nila sa aking bahay, paghahalughog sa aking mga papeles, pakikipagpulong sa isang real estate agent, at pagpalsipika ng aking pirma sa mga dokumento. Tinitigan ni Emma ako sa pagkamangha. Alam mong susubukan nilang gawin iyon. Bumuntong hininga ako ng malalim. Umaasa akong hindi. Ngunit ang pamumuhay kasama nila ng 18 taon ay nagturo sa akin na maghanda para sa pinakamasama. Tinuruan din ako ni Lola Margaret sa kanyang sariling paraan.
Palagi niyang sinasabi na ang pagtitiwala ay dapat na paghirapan, hindi automatikong ibinigay kahit sa pamilya. Kailangan nating tawagan ang pulisya. Naabot ni Emma ang kanyang telepono. Ito ay malinaw na pandaraya. Inilagay ko ang aking kamay sa kamay niya. Hindi pa ngayon. Kailangan ko munang kausapin ang abogado ng aking lola. May proseso ang lahat ng ito. Ang trust ay may mga tiyak na protocol para sa paghawak ng mga paglabag. Pero kasi, binenta nila ang bahay mo. Saan ka titira? Paano ang mga gamit mo? Naging abala ako sa pag-unawa sa katotohanan na hindi ko pa lubos na naproseso ang mga praktikal na isyong ito. Hindi ko alam, aminin ko. Sa tingin ko ay inimpake nila ang mga gamit ko o marahil ay nandyan pa rin sila sa bahay. Baka hindi pa napasukan ng mga bagong may-ari. Dinurog ni Emma ang aking kamay. Mananatili ka dito hanggang sa maayos natin ito. At aayusin natin ito. Hindi makakalusot ang pamilya mo dito. Habang ang unang pagkabigla ay nagsimulang mawala, isang malamig na determinasyon ang pumalit. Ang aking lola ay naghanda para sa akin kahit na matapos siyang mamatay. Naghanda para sa isang pagtataksil na malamang ay naramdaman niyang maaaring mangyari. Hindi ko siya bibiguin. Bukas, sabi ko, ang aking tinig ay naging matatag sa unang pagkakataon mula nang matuklasan ang katotohanan. Makikipag-ugnayan ako kay G. Harrison, ang abogado ng aking lola. Mayroon siyang lahat ng mga dokumento ng trust, at pagkatapos ay gagawa tayo ng plano. Tumango si Emma, ang kanyang ekspresyon ay mabangis sa katapatan. Lahat ng kailangan mo, nandito ako. Hindi alam ng tatlong iyon kung ano ang kanilang ginawa, di ba? Hindi, sagot ko. Isang malungkot na ngiti ang nabuo. Binenta nila ang kanilang kinabukasan. Habang ako ay natutulog sa guest room ni Emma kagabi, ang pagod ay lubos na nananaig sa akin. Naramdaman ko ang presensya ng aking lola na mas malakas kaysa dati. Gagawin ko itong tama, Lola. Nangangako ako. Kinabukasan ng umaga, nagising ako na may layunin. Sa kabila ng jet lag at emosyonal na pagod, handa akong kumilos. Si Emma ay umalis na para sa trabaho, ngunit nag-iwan siya ng isang tala. Nag-absent ako ngayon. Gumagawa ako ng agahan. Kailangan nating pagplanuhan ng digmaan sa pamamagitan ng homemade pancakes ni Emma. Nilatag namin ang aming mga unang hakbang. Ang prioridad ko ay makipagpulong kay Attorney Harrison, ang abogado ng aking lola at legal administrator ng kanyang trust. Tinawagan ko ang kanyang opisina sa lalong madaling panahon pagbukas nito ng 9:00 ng umaga. Kasi, binati ako ni Attorney Harrison. Ang kanyang tinig ay mainit ngunit nag-aalala. Tatawagan na sana kita. Nakatanggap ako ng ilang kakaibang dokumento patungkol sa ari-arian sa trust. Nagbebenta ka ba ng bahay? Hindi, Attorney Harrison, sagot ko ng matatag. Hindi ako. Ngunit ang aking mga magulang at kapatid ay nagpalsipikan ng aking pirma at ibinenta ito ng walang aking kaalaman o pahintulot habang ako ay nasa ibang bansa. Ang kanyang malakas na paghinto ng hininga ay nagsabi sa akin ng lahat. Iyan ay isang seryosong paratang at sa kasamaang palad. Ito ay umaayon sa nakikita ko sa mga dokumentong ito. Maaari ka bang pumunta sa aking opisina ngayon? Hindi, Attorney Harrison. Sagot ko ng matatag. Hindi ako. Ngunit ang aking mga magulang at kapatid ay nagpalsipikan ng aking pirma at ibinenta ito ng walang aking kaalaman o pahintulot habang ako ay nasa ibang bansa. Ang kanyang malakas na paghinto ng hininga ay nagsabi sa akin ng lahat. Iyan ay isang seryosong paratang at sa kasamaang palad. Ito ay umaayon sa nakikita ko sa mga dokumentong ito. Maaari ka bang pumunta sa aking opisina ngayon? 2 oras mamaya, si Emma at ako ay nakaupo sa harap ni Attorney Harrison sa kanyang downtown office. Siya ay nasa mga 50 taong gulang na may pilak na buhok at nakakapasok na mga asul na mata. Mayroon siyang kumpiyansa na presensya ng isang taong nagugol ang mga dekada sa mga courtroom. Siya ang pinagkakatiwalaang tagapayo at kaibigan ng aking lola sa loob ng mahigit 30 taon. Una, sabi niya, naglalagay ng isang folder sa kanyang mesa.
Hayaan mong tiyakin ko sa iyo na ang pagbebenta na ito ay hindi wasto. Bilang tagapangasiwa, ikaw lamang ang taong may pahintulot na magbenta ng mga ari-arian sa trust. Anumang paglipat ng walang iyong lehitimong pirma ay pandaraya. Maaari ba natin itong ibalik? Tanong ko. Oo, ngunit mangangailangan ng oras. Ang mga mamumuhunan na walang kaalaman ay mayroon ding mga karapatan at malamang ay walang ideya tungkol sa pandaraya. Kailangan nating isama ang pulisya dahil ang pagpalsipika ay isang kriminal na akto. Tumango ako, nakakaramdam ng parehong kaginhawaan at takot. Paano naman ang probisyon ng aking lola tungkol sa mga miyembro ng pamilya na sumusubok na mang-agaw ng mga ari-arian ng trust? Ang ekspresyon ni Atty. Harrison ay naging malungkot. Ang probisyon na iyon ay malinaw. Ayon sa mga dokumento ng trust, sino mang miyembro ng pamilya na sumusubok na agawin, ilipat, o kung hindi man makialam sa mga ari-arian ng trust, ay agad na nawawalan ng lahat ng karapatan sa anumang pamamahagi mula sa trust. Batay sa iyong sinabi, ang iyong mga magulang at kapatid ay nag-trigger ng probisyong ito. Nagtatagpo ang mga kilay ni Emma. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, ipinaliwanag ni Atty. Harrison, na sila ngayon ay inalis sa anumang mga pamamahagi sa hinaharap mula sa trust at ang trust ay naglalaman ng higit pa kaysa sa bahay lamang. Ito ay bagong balita para sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Ang iyong lola ay napakatalino sa kanyang mga pamumuhunan. Ang bahay ay binili gamit lamang ang bahagi ng mga ari-arian ng trust. Mayroong mga karagdagang pondo na ipapamahagi sa iyong ika-35 mo na kaarawan na may mas maliliit na bahagi na nakalaan para sa iyong mga magulang at kapatid na lalaki sa kondisyon na nirerespeto nila ang mga tuntunin ng trust. Nakalubog ang aking puso, kaya nawala rin ang kanilang pamana, hindi lamang ang pagnakaw sa aking bahay. Natatakot ako na oo, kumpirma ni Atty. Harrison. Inaasahan ng iyong lola ang ganitong uri ng sitwasyon. Nakaranas siya ng mga katulad na kilos mula sa iyong ama noong siya ay nabubuhay pa. Naalala ko ang mga babala ng aking lola tungkol sa pakiramdam ng pagiging karapat-dapat ng aking ama. Kung paano siya humiram ng pera mula sa kanya ng paulit-ulit. Palaging may mga dahilan kung bakit hindi niya ito mabayaran. Kung paano niya minsan sinubukang hikayatin siya na muling ipagkatiwala ang kanyang bahay upang punduhan ang kanyang nabigong pakikipagsapalaran sa negosyo. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong ko. Inilatag ni Atty. Harrison ang isang komprehensibong plano. Una, maghahain tayo ng ulat sa pulisya para sa pandaraya at pagpalsipika. Pagkatapos ay kukontakin natin ang kumpanya ng titulo at ang mga bagong may-ari upang ipaliwanag ang sitwasyon. Panghuli, isasagawa natin ang probisyon ng trust at formal na idokumento ang paglabag ng aking pamilya. Ang proseso ay magtatagal, babala niya, at hindi ito magiging kaaya-aya. Handa ka ba para doon? Naisip ko ang mga mapagmataas na mukha ng aking mga magulang, ang kaswal na pagwawalang bahala ni Julian sa aking mga taon ng pagsusumikap. Oo, sagot ko, handa na ako. Ang susunod naming hakbang ay ang pagtukoy at pakikipag-ugnayan sa mga bumili ng aking bahay. Sa pamamagitan ng mga koneksyon ni Atty. Harrison, nalaman namin na sila ay isang batang mag-asawa. Ang mga Miller na kararating lamang sa Portland para sa trabaho. Sinasabi sa kanila na nagbebenta ako ng mabilis dahil sa paglipat ng trabaho at hindi nila ako personal na nakilala. Ang lahat ng komunikasyon ay sa pamamagitan ng aking mga kinatawan, ang aking mga magulang. Kasama si Atty. Harrison, tinawagan ko ang mga Miller upang ipaliwanag ang sitwasyon. Ang kanilang pagkabigla at pagkabalisa ay kapansin-pansin. Talagang wala kaming ideya, sabi ni Mrs. Miller, ang kanyang tinig ay nanginginig. Akala namin lahat ay lehitimo, nagsimula na kami ng mga renovation. Hindi ito ang iyong kasalanan, sinigurado ko sila. Kayo rin ay mga biktima. Ang aking abogado ay makikipag-ugnayan sa inyo upang ituwid ang lahat.
Ipinaliwanag ni Attorney Harrison na sila ay babayaran para sa anumang mga gastos at abala. Sumang-ayon ang mga Miller na makipagtulungan sa investigasyon, nagbibigay ng mga kopya ng lahat ng mga dokumento at komunikasyon na kanilang natanggap. Susunod ay ang ulat sa pulisya. Maingat na nakinig si Detective Ramirez habang ipinapaliwanag ko ang sitwasyon, sinusuri ang ebidensya ng video mula sa aking mga security camera. Ang footage ay malinaw na nagpakita ng aking ama at Julian na pumapasok sa aking home office, naghahalughog sa mga drawer ng aking desk hanggang sa mahanap nila ang aking mga financial documents. Narito na, sabi ng aking ama sa video. Ang bahay ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000 piso, higit pa sa sapat para sa aming mga pangangailangan. Ang boses ni Julian na nakarecord ay sabik. Talaga bang magagawa natin ito? Gana ba ito? Ang sagot ng aking ama ay nakakakilabot. Pagkatiwalaan mo ako, hindi niya malalaman hanggang sa huli na ang lahat. At pagkatapos, ano ang magagawa niya? Ang susunod na clip ay nagpakita ng aking ina na nakaupo sa aking dining table na paulit-ulit na ginagaya ang aking pirma sa isang notepad, pagkatapos ay sa wakas ay pinipirmahan ang aking pangalan sa mga dokumentong opisyal na hinahanap. Nakatayo ang aking ama sa kanyang balikat, nagdidirekta, gawing mas bilog ang S. Ginagawa niya iyan sa huling E. Ang silid ay naging ganap na tahimik. Ang aking mga kamag-anak ay nanonood na may pagkabigla na hindi pinaniniwalaan. Ang mukha ng aking ina ay nawalan ng kulay. Ang panga ng aking ama ay mahigpit na nakakuyom. "I-off mo iyan," sabi niya. "Ito ay pribadong usapin ng pamilya." Ang pandaraya ay hindi pribado, ama. Ito ay kriminal. Nagbigay ako ng senyas kay Detective Ramirez. Si Detective Ramirez ito mula sa Portland Police Department. Siya ay nag-iimbestiga sa pandarayang pagbebenta ng aking bahay. Ang mukha ng aking ama ay bahagyang nag-crack ang kanyang kumpiyansa. "Ito ay katawa-tawa. Kami ang iyong mga magulang. Mayroon kaming lahat ng karapatan." "Hindi," sabi ko ng matatag. "Kayo ay hindi. At mayroon pang iba kayong dapat malaman tungkol sa bahay na iyon." Tumango ako kay Attorney Harrison na humakbang pasulong. "Ako si Theodore Harrison, abogado," pagpapakilala niya. "Ako ang kumakatawan kay Margaret Collins, ang lola ni Cassie, at ako ang tagapangasiwa ng kanyang trust." Ang ekspresyon ng aking ama ay nagbago mula sa galit patungong pagkalito. "Anong trust? Ano ang kinalaman nito sa aking ina?" Nagpatuloy si Atty. Harrison, ang kanyang tinig ay malumanay at propesyonal. "Ang bahay ay hindi direktang pagmamay-ari ni Cassie. Binili ito sa pamamagitan ng isang trust na itinatag ni Mrs. Collins bago siya pumanaw. Si Cassie ang tagapangasiwa at pangunahing benepisyaryo ng trust na iyon." Tinitingnan ko ang pag-unawa na unti-unting lumalabas sa mukha ng aking ama. Si Julian ay mukhang nalilito, tumitingin sa pagitan ng aming ama at ni Atty. Harrison. "Ano ang ibig sabihin niyan?" "Ang ibig sabihin niyan ay," ipinaliwanag ko, "ang bahay ay hindi kailanman naging akin upang ibenta. Ito ay pagmamay-ari ng trust ng aking lola. At higit pa riyan, naglagay si lola ng isang tiyak na probisyon sa kanyang trust patungkol sa mga miyembro ng pamilya na maaaring sumubok na samantalahin." Kinuha ni Atty. Harrison ang ilang mga dokumento mula sa kanyang briefcase. Ang Margaret Collins Trust ay malinaw na nagsasaad na sinumang miyembro ng pamilya na sumusubok na agawin, ilipat, o kung hindi man makialam sa mga ari-arian ng trust ay agad at hindi na mababawi na mawawalan ng lahat ng karapatan sa anumang pamamahagi mula sa trust. Nagulat ang aking ina. "Ano ang ibig sabihin niyan, Robert?" tanong niya sa aking ama. Sumagot si Atty. Harrison bago pa man nakasagot ang aking ama. "Ibig sabihin nito ay sa pamamagitan ng pandaraya sa pagbebenta ng ari-arian ng trust, kayo, ang iyong asawa at ang iyong anak ay nawalan ng lahat ng karapatan sa pamana sa ilalim ng trust. Kasama dito ang nakatakdang pamamahagi na magaganap sana sa ika-35 na kaarawan ni Cassie." "Anong pamamahagi?"
Humingi ng paliwanag ang aking ama. Ano ang sinasabi ninyo? Ang iyong ina ay isang matalinong mamumuhunan. Ipinaliwanag ni Attorney Harrison. Ang bahay ay kumakatawan lamang sa isang bahagi ng mga ari-arian ng trust. May mga karagdagang pondo na ipapamahagi sa mga miyembro ng pamilya, kasama ang malalaking halaga na nakalaan para sa iyo at sa iyong anak. Basta't nirerespeto mo ang mga tuntunin ng trust. Nalubog ang aking puso. Kaya nawala rin ang kanilang mana, hindi lamang ang pagnakaw sa aking bahay. Natatakot ako na oo, kumpirma ni Attorney Harrison. Inaasahan ng iyong lola ang ganitong uri ng sitwasyon. Nakaranas siya ng mga katulad na kilos mula sa iyong ama noong siya ay nabubuhay pa. Naalala ko ang mga babala ng aking lola tungkol sa pakiramdam ng pagiging karapat-dapat ng aking ama. Kung paano siya humiram ng pera mula sa kanya ng paulit-ulit, palaging may mga dahilan kung bakit hindi niya ito mabayaran. Kung paano niya minsan sinubukang hikayatin siya na muling ipagkatiwala ang kanyang bahay upang punduhan ang kanyang nabigong pakikipagsapalaran sa negosyo. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong ko. Inilatag ni Attorney Harrison ang isang komprehensibong plano. Una, maghahain tayo ng ulat sa pulisya para sa pandaraya at pagpalsipika. Pagkatapos ay kukontakin natin ang kumpanya ng titulo at ang mga bagong may-ari upang ipaliwanag ang sitwasyon. Panghuli, isasagawa natin ang probisyon ng trust at formal na idokumento ang paglabag ng iyong pamilya. Ang proseso ay magtatagal, babalaniya, at hindi ito magiging kaaya-aya. Handa ka na ba para doon? Naisip ko ang mga mapagmataas na mukha ng aking mga magulang, ang kaswal na pagwawalang bahala ni Julian sa aking mga taon ng pagsusumikap. Oh, sagot ko, handa na ako. Ang susunod naming hakbang ay ang pagtukoy at pakikipag-ugnayan sa mga bumili ng aking bahay. Sa pamamagitan ng mga koneksyon ni Attorney Harrison, nalaman namin na sila ay isang batang mag-asawa, ang mga Miller, na kararating lamang sa Portland para sa trabaho. Sinasabi sa kanila na nagbebenta ako ng mabilis dahil sa paglipat ng trabaho at hindi nila ako personal na nakilala. Ang lahat ng komunikasyon ay sa pamamagitan ng aking mga kinatawan, ang aking mga magulang. Kasama si Attorney Harrison, tinawagan ko ang mga Miller upang ipaliwanag ang sitwasyon. Ang kanilang pagkabigla at pagkabalisa ay kapansin-pansin. Talagang wala kaming ideya, sabi ni Mrs. Miller, ang kanyang tinig ay nanginginig. Akala namin lahat ay lehitimo, nagsimula na kami ng mga renovation. Hindi ito ang iyong kasalanan, sigurado kong sinabi ko sa kanila. Kayo rin ay mga biktima. Ang aking abogado ay makikipag-ugnayan sa inyo upang ituwid ang lahat. Ipinaliwanag ni Attorney Harrison na sila ay babayaran para sa lahat ng mga gastos at abala. Sumang-ayon ang mga Miller na makipagtulungan sa investigasyon, nagbibigay ng mga kopya ng lahat ng mga dokumento at komunikasyon na kanilang natanggap. Susunod ay ang ulat sa pulisya. Maingat na nakinig si Detective Ramirez habang ipinapaliwanag ko ang sitwasyon. Sinusuri ang ebidensya ng video mula sa aking mga security camera. Ang footage ay malinaw na nagpakita ng aking ama at Julian na pumapasok sa aking home office. Naghahalughog sa mga drawer ng aking desk hanggang sa mahanap nila ang aking mga financial documents. Narito na, sabi ng aking ama sa video. Ang bahay ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 400,000 piso, sapat na para sa aming mga pangangailangan. Ang tinig ni Julian na nakarecord ay sabik. Kaya ba natin itong gawin? Gana ba ito? Ang sagot ng aking ama ay nakakakilabot. Pagkatiwalaan mo ako, hindi niya malalaman hanggang sa huli na ang lahat. At pagkatapos, ano ang magagawa niya? Ang susunod na clip ay nagpakita ng aking ina na nakaupo sa aking dining table, paulit-ulit na ginagaya ang aking pirma sa isang notepad. Pagkatapos ay sa wakas ay pinipirmahan ang aking pangalan sa mga dokumentong mukhang opisyal. Nakatayo ang aking ama sa likod niya, nagdidirekta, gawing mas bilog ang S. Ginagawa niya iyon sa huling E. Ang silid ay naging ganap na tahimik. Ang aking mga kamag-anak ay nanonood na may pagkabigla na hindi pinaniniwalaan. Ang mukha ng aking ina
ay nawalan ng kulay. Ang panga ng aking ama ay mahigpit na nakakuyom. "I-off mo iyan," sabi niya. "Ito ay pribadong usapin ng pamilya." "Ang pandaraya ay hindi pribado, ama. Ito ay kriminal." Nagbigay ako ng senyas kay Detective Ramirez. Ito si Detective Ramirez mula sa Portland Police Department. Siya ay nag-iimbestiga sa pandarayang pagbebenta ng aking bahay. Ang kumpiyansang fakad ng aking ama ay bahagyang nabali. "Ito ay walang kabuluhan. Kami ang iyong mga magulang. Mayroon kaming lahat ng karapatan." "Hindi," sabi ko ng matatag. "Hindi kayo. At mayroon pa kayong dapat malaman tungkol sa bahay na yon." Tumango ako kay Attorney Harrison na humakbang pasulong. "Ako si Theodore Harrison, abogado," pagpapakilala niya. "Ako ang kumakatawan kay Margaret Collins, lola ni Cassie, at ako ang tagapangasiwa ng kanyang trust." Ang ekspresyon ng aking ama ay nagbago mula sa galit tungo sa pagkalito. "Anong trust? Ano ang kinalaman nito sa aking ina?" Nagpatuloy si Attorney Harrison, ang kanyang tinig ay malumanay at propesyonal. "Ang bahay ay hindi direktang pagmamay-ari ni Cassie. Ito ay binili sa pamamagitan ng isang trust na itinatag ni Mrs. Collins bago siya pumanaw. Si Cassie ang tagapangasiwa at pangunahing benepisyaryo ng trust na iyon." Tinitingnan ko ang pag-unawa na unti-unting lumalabas sa mukha ng aking ama. Si Julian ay mukhang nalilito, tumitingin sa pagitan ng aming ama at ni Atigazen Harrison. "Ano ang ibig sabihin niyan?" "Ang ibig sabihin niyan ay," ipinaliwanag ko, "ang bahay ay hindi kailanman pagmamay-ari ko upang ibenta. Ito ay pagmamay-ari ng trust ng aking lola. At higit pa riyan, naglagay si lola ng isang tiyak na probisyon sa kanyang trust patungkol sa mga miyembro ng pamilya na maaaring sumubok na samantalahin." Kinuha ni Atay Sir Harrison ang ilang mga dokumento mula sa kanyang briefcase. Ang Margaret Collins Trust ay malinaw na nagsasaad na sinumang miyembro ng pamilya na sumusubok na agawin, ilipat, o kung hindi man makialam sa mga ari-arian ng trust, ay agad at hindi na mababawi na mawawalan ng lahat ng karapatan sa anumang pamamahagi mula sa trust. Nagulat ang aking ina. "Ano ang ibig sabihin niyan, Robert?" tanong niya sa aking ama. Sumagot si Attorney Harrison bago pa man nakasagot ang aking ama. "Ibig sabihin nito ay, sa pamamagitan ng pandaraya sa pagbebenta ng ari-arian ng trust, kayo, ang inyong asawa at ang inyong anak ay nawalan ng lahat ng karapatan sa pamana sa ilalim ng trust. Kasama dito ang nakatakdang pamamahagi na dapat sanang mangyari sa ika-35 na kaarawan ni Cassie." "Anong pamamahagi?" Humingi ng paliwanag ang aking ama. "Ano ang pinag-uusapan ninyo?" "Ang iyong ina ay isang matalinong mamumuhunan," ipinaliwanag ni Attorney Harrison. "Ang bahay ay kumakatawan lamang sa isang bahagi ng mga ari-arian ng trust. Mayroong mga karagdagang pondo na ipapamahagi sa mga miyembro ng pamilya kasama ang malalaking halaga na nakalaan para sa iyo at sa iyong anak, basta't nirerespeto mo ang mga tuntunin ng trust." Nalubog ang aking puso, kaya nawala rin ang kanilang mana, hindi lamang ang pagnakaw sa aking bahay. "Natatakot ako na oo," kumpirma ni Ate Harrison. "Inaasahan ng iyong lola ang ganitong uri ng sitwasyon. Nakaranas siya ng mga katulad na kilos mula sa iyong ama noong siya ay nabubuhay pa." Naalala ko ang mga babala ng aking lola tungkol sa pakiramdam ng pagiging karapat-dapat ng aking ama. Kung paano siya humiram ng pera mula sa kanya ng paulit-ulit, palaging may mga dahilan kung bakit hindi niya ito mabayaran. Kung paano niya minsan sinubukang hikayatin siya na muling ipagkatiwala ang kanyang bahay upang punduhan ang kanyang nabigong pakikipagsapalaran sa negosyo. "Ano ang susunod nating gagawin?" tanong ko. Inilatag ni Attorney Harrison ang isang komprehensibong plano. "Una, maghahain tayo ng ulat sa pulisya para sa pandaraya at pagpalsipika. Pagkatapos ay kokontakin natin ang kumpanya ng titulo at ang mga bagong may-ari upang ipaliwanag ang sitwasyon. Panghuli, isasagawa natin ang probisyon ng trust at pormal na idodokumento ang paglabag ng iyong pamilya. Ang proseso ay magtatagal, babala niya, at hindi ito magiging kaaya-aya. Handa ka na ba para doon?"
Naisip ko ang mga mapagmataas na mukha ng aking mga magulang, ang kaswal na pagwawalang bahala ni Julian sa aking mga taon ng pagsusumikap. Oo, sagot ko, handa na ako. Ang susunod naming hakbang ay ang pagtukoy at pakikipag-ugnayan sa mga bumili ng aking bahay. Sa pamamagitan ng mga koneksyon ni Atayar Harrison, nalaman namin na sila ay isang batang mag-asawa, ang mga Miller, na kararating lamang sa Portland para sa trabaho. Sinasabi sa kanila na nagbebenta ako ng mabilis dahil sa paglipat ng trabaho at hindi nila ako personal na nakilala. Ang lahat ng komunikasyon ay sa pamamagitan ng aking mga kinatawan, ang aking mga magulang. Kasama si Attorney Harrison, tinawagan ko ang mga Miller upang ipaliwanag ang sitwasyon. Ang kanilang pagkabigla at pagkabalisa ay kapansin-pansin. Talagang wala kaming ideya, sabi ni Mrs. Miller. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Akala namin lahat ay lehitimo. Nagsimula na kami ng mga renovation. Hindi ito ang iyong kasalanan, sigurado kong sinabi ko sa kanila. Kayo rin ay mga biktima. Ang aking abogado ay makikipag-ugnayan sa inyo upang ituwid ang lahat. Ipinaliwanag ni Attorney Harrison na sila ay babayaran para sa lahat ng mga gastos at abala. Sumang-ayon ang mga Miller na makipagtulungan sa investigasyon, nagbibigay ng mga kopya ng lahat ng mga dokumento at komunikasyon na kanilang natanggap. Susunod ay ang ulat sa pulisya. Maingat na nakinig si Detective Ramirez habang ipinapaliwanag ko ang sitwasyon, sinusuri ang ebidensya ng video mula sa aking mga security camera. Ang footage ay malinaw na nagpakita ng aking ama at Julian na pumapasok sa aking home office, naghahalughog sa mga drawer ng aking desk hanggang sa mahanap nila ang aking mga financial documents. Narito na, sabi ng aking ama sa video. Ang bahay ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 400,000 piso, sapat na para sa aming mga pangangailangan. Ang tinig ni Julian na nakarecord ay sabik. Kaya ba natin itong gawin? Gana ba ito? Ang sagot ng aking ama ay nakakakilabot. Pagkatiwalaan mo ako, hindi niya malalaman hanggang sa huli na ang lahat. At pagkatapos, ano ang magagawa niya? Ang susunod na clip ay nagpakita ng aking ina na nakaupo sa aking dining table. Paulit-ulit na ginagaya ang aking pirma sa isang notepad. Pagkatapos ay sa wakas ay pinipirmahan ang aking pangalan sa mga dokumentong mukhang opisyal. Nakatayo ang aking ama sa likod niya, nagdidirekta, gawing mas bilog ang S. Ginagawa niya iyon sa huling E. Ang silid ay naging ganap na tahimik. Ang aking mga kamag-anak ay nanonood na may pagkabigla na hindi pinaniniwalaan. Ang mukha ng aking ina ay nawalan ng kulay. Ang panga ng aking ama ay mahigpit na nakakuyom. I-off mo iyan, sabi niya. Ito ay pribadong usapin ng pamilya. Ang pandaraya ay hindi pribado, ama. Ito ay kriminal. Nagbigay ako ng senyas kay Detective Ramirez. Ito si Detective Ramirez mula sa Portland Police Department. Siya ay nag-iimbestiga sa pandarayang pagbebenta ng aking bahay. Ang kumpiyansang fasad ng aking ama ay bahagyang nabali. Ito ay walang kabuluhan. Kami ang iyong mga magulang. Mayroon kaming lahat ng karapatan. Hindi, sabi ko ng matatag. Hindi kayo. At mayroon pa kayong dapat malaman tungkol sa bahay na iyon. Tumango ako kay Ate Jaron Harrison na humakbang pasulong. Ako si Theodore Harrison, abogado, pagpapakilala niya. Ako ang kumakatawan kay Margaret Collins, lola ni Cassie, at ako ang tagapangasiwa ng kanyang trust. Ang ekspresyon ng aking ama ay nagbago mula sa galit tungo sa pagkalito. Anong trust? Ano ang kinalaman nito sa aking ina? Nagpatuloy si Attorney Harrison, ang kanyang tinig ay malumanay at propesyonal. Ang bahay ay hindi direktang pagmamay-ari ni Cassie. Ito ay binili sa pamamagitan ng isang trust na itinatag ni Mrs. Collins bago siya pumanaw. Si Cassie ang tagapangasiwa at pangunahing benepisyaryo ng trust na iyon. Tinitingnan ko ang pag-unawa na unti-unting lumalabas sa mukha ng aking ama. Si Julian ay mukhang nalilito, tumitingin sa pagitan ng aming ama at ni Attorney Harrison. Ano ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan ay, ipinaliwanag ko,
Ang bahay ay hindi kailanman pagmamay-ari ko upang ibenta. Ito ay pagmamay-ari ng trust ng aking lola. At higit pa riyan, naglagay si lola ng isang tiyak na probisyon sa kanyang trust patungkol sa mga miyembro ng pamilya na maaaring sumubok na samantalahin. Kinuha ni Arthur Harrison ang ilang mga dokumento mula sa kanyang briefcase. Ang Margaret Collins Trust ay malinaw na nagsasaad na sinumang miyembro ng pamilya na sumusubok na agawin, ilipat, o kung hindi man makialam sa mga ari-arian ng trust ay agad at hindi na mababawi na mawawalan ng lahat ng karapatan sa anumang pamamahagi mula sa trust. Nagulat ang aking ina. Ano ang ibig sabihin niyan, Robert? Tanong niya sa aking ama. Sumagot si Arthur Harrison bago pa man nakasagot ang aking ama. Ibig sabihin nito ay, sa pamamagitan ng pandaraya sa pagbebenta ng ari-arian ng trust, kayo, ang inyong asawa at ang inyong anak ay nawalan ng lahat ng karapatan sa pamana sa ilalim ng trust. Kasama dito ang nakatakdang pamamahagi na dapat sanang mangyari sa ika-30 na kaarawan ni Cassie. Anong pamamahagi? Humingi ng paliwanag ang aking ama. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Ang iyong ina ay isang matalinong mamumuhunan, ipinaliwanag ni Arthur Harrison. Ang bahay ay kumakatawan lamang sa isang bahagi ng mga ari-arian ng trust. Mayroong mga karagdagang pondo na ipapamahagi sa mga miyembro ng pamilya, kasama ang malalaking halaga na nakalaan para sa iyo at sa iyong anak, basta't nirerespeto mo ang mga tuntunin ng trust. Nalubog ang aking puso. Kaya nawala rin ang kanilang mana, hindi lamang ang pagnakaw sa aking bahay. Natatakot ako na oo, kumpirma ni Atty. Harrison. Inaasahan ng iyong lola ang ganitong uri ng sitwasyon. Nakaranas siya ng mga katulad na kilos mula sa iyong ama noong siya ay nabubuhay pa. Naalala ko ang mga babala ng aking lola tungkol sa pakiramdam ng pagiging karapat-dapat ng aking ama. Kung paano siya humiram ng pera mula sa kanya ng paulit-ulit, palaging may mga dahilan kung bakit hindi niya ito mabayaran. Kung paano niya minsan sinubukang hikayatin siya na muling ipagkatiwala ang kanyang bahay upang punduhan ang kanyang nabigong pakikipagsapalaran sa negosyo. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong ko. Inilatag ni Atty. Harrison ang isang komprehensibong plano. Una, maghahain tayo ng ulat sa pulisya para sa pandaraya at pagpalsipika. Pagkatapos ay kukontakin natin ang kumpanya ng titulo at ang mga bagong may-ari upang ipaliwanag ang sitwasyon. Panghuli, isasagawa natin ang probisyon ng trust at formal na idodokumento ang paglabag ng iyong pamilya. Ang proseso ay magtatagal, babala niya, at hindi ito magiging kaaya-aya. Handa ka na ba para doon? Naisip ko ang mga mapagmataas na mukha ng aking mga magulang, ang kaswal na pagwawalang bahala ni Julian sa aking mga taon ng pagsusumikap. Oo, sagot ko, handa na ako. Ang susunod naming hakbang ay ang pagtukoy at pakikipag-ugnayan sa mga bumili ng aking bahay. Sa pamamagitan ng mga koneksyon ni Atty. Harrison, nalaman namin na sila ay isang batang mag-asawa, ang mga Miller, na kararating lamang sa Portland para sa trabaho. Sinasabi sa kanila na nagbebenta ako ng mabilis dahil sa paglipat ng trabaho at hindi nila ako personal na nakilala. Ang lahat ng komunikasyon ay sa pamamagitan ng aking mga kinatawan, ang aking mga magulang. Kasama si Atty. Harrison, tinawagan ko ang mga Miller upang ipaliwanag ang sitwasyon. Ang kanilang pagkabigla at pagkabalisa ay kapansin-pansin. Talagang wala kaming ideya, sabi ni Mrs. Miller. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Akala namin lahat ay lehitimo. Nagsimula na kami ng mga renovation. Hindi ito ang iyong kasalanan. Sigurado kong sinabi ko sa kanila. Kayo rin ay mga biktima. Ang aking abogado ay makikipag-ugnayan sa inyo upang ituwid ang lahat. Ipinaliwanag ni Atty. Harrison na sila ay babayaran para sa lahat ng mga gastos at abala. Sumang-ayon ang mga Miller na makipagtulungan sa investigasyon, nagbibigay ng mga kopya ng lahat ng mga dokumento at komunikasyon na kanilang natanggap. Susunod ay ang ulat sa pulisya. Maingat na nakinig si Detective Ramirez habang ipinapaliwanag ko ang sitwasyon
Sinusuri ang ebidensya ng video mula sa aking mga security camera. Ang footage ay malinaw na nagpakita ng aking ama at Julian na pumapasok sa aking home office. Naghahalughog sa mga drawer ng aking desk hanggang sa mahanap nila ang aking mga financial documents. Narito na, sabi ng aking ama sa video. Ang bahay ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 400,000 piso. Sapat na para sa aming mga pangangailangan. Ang tinig ni Julian na nakarecord ay sabik. Kaya ba natin itong gawin? Gana ba ito? Ang sagot ng aking ama ay nakakakilabot. Pagkatiwalaan mo ako, hindi niya malalaman hanggang sa huli na ang lahat. At pagkatapos, ano ang magagawa niya? Ang susunod na clip ay nagpakita ng aking ina na nakaupo sa aking dining table. Paulit-ulit na ginagaya ang aking pirma sa isang notepad. Pagkatapos ay sa wakas ay pinipirmahan ang aking pangalan sa mga dokumentong mukhang opisyal. Nakatayo ang aking ama sa likod niya, nagdidirekta, gawing mas bilog ang S. Ginagawa niya iyon sa huling E. Ang silid ay naging ganap na tahimik. Ang aking mga kamag-anak ay nanonood na may pagkabigla na hindi pinaniniwalaan. Ang mukha ng aking ina ay nawala ng kulay. Ang panga ng aking ama ay mahigpit na nakakuyom. I-off mo iyan, sabi niya. Ito ay pribadong usapin ng pamilya. Ang pandaraya ay hindi pribado, ama. Ito ay kriminal. Nagbigay ako ng senyas kay Detective Ramirez. Ito si Detective Ramirez mula sa Portland Police Department. Siya ay nag-iimbestiga sa pandarayang pagbebenta ng aking bahay. Ang kumpiyansang fakad ng aking ama ay bahagyang nabali. Ito ay walang kabuluhan. Kami ang iyong mga magulang. Mayroon kaming lahat ng karapatan. Hindi, sabi ko ng matatag. Hindi kayo, at mayroon pa kayong dapat malaman tungkol sa bahay na iyon. Tumango ako kay Ate Harrison na humakbang pasulong. Ako si Theodore Harrison, abogado, pagpapakilala niya. Ako ang kumakatawan kay Margaret Collins, lola ni Cassie, at ako ang tagapangasiwa ng kanyang trust. Ang ekspresyon ng aking ama ay nagbago mula sa galit tungo sa pagkalito. Anong trust? Ano ang kinalaman nito sa aking ina? Nagpatuloy si Ate Sir Harrison, ang kanyang tinig ay malumanay at propesyonal. Ang bahay ay hindi direktang pagmamay-ari ni Cassie. Ito ay binili sa pamamagitan ng isang trust na itinatag ni Mrs. Collins bago siya pumanaw. Si Cassie ang tagapangasiwa at pangunahing benepisyaryo ng trust na iyon. Tinitingnan ko ang pag-unawa na unti-unting lumalabas sa mukha ng aking ama. Si Julian ay mukhang nalilito, tumitingin sa pagitan ng aming ama at ni Attiger Harrison. Ano ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan ay, ipinaliwanag ko, ang bahay ay hindi kailanman pagmamay-ari ko upang ibenta. Ito ay pagmamay-ari ng trust ng aking lola. At higit pa riyan, naglagay si lola ng isang tiyak na probisyon sa kanyang trust patungkol sa mga miyembro ng pamilya na maaaring sumubok na samantalahin. Kinuha ni Attiger Harrison ang ilang mga dokumento mula sa kanyang briefcase. Ang Margaret Collins Trust ay malinaw na nagsasaad na sinumang miyembro ng pamilya na sumusubok na agawin, ilipat, o kung hindi man makialam sa mga ari-arian ng trust ay agad at hindi na mababawi na mawawalan ng lahat ng karapatan sa anumang pamamahagi mula sa trust. Nagulat ang aking ina. Ano ang ibig sabihin niyan, Robert? Tanong niya sa aking ama. Sumagot si Attiger Harrison bago pa man nakasagot ang aking ama. Ibig sabihin nito ay, sa pamamagitan ng pandaraya sa pagbebenta ng ari-arian ng trust, kayo, ang inyong asawa, at ang inyong anak ay nawalan ng lahat ng karapatan sa pamana sa ilalim ng trust. Kasama dito ang nakatakdang pamamahagi na dapat sanang mangyari sa ika-30 na kaarawan ni Cassie. Anong pamamahagi? Humingi ng paliwanag ang aking ama. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Ang iyong ina ay isang matalinong mamumuhunan, ipinaliwanag ni Attiger Harrison. Ang bahay ay kumakatawan lamang sa isang bahagi ng mga ari-arian ng trust. Mayroong mga karagdagang pondo na ipapamahagi sa mga miyembro ng pamilya, kasama ang malalaking halaga na nakalaan para sa iyo at sa iyong anak.
basta't nirerespeto mo ang mga tuntunin ng trust. Nalubog ang aking puso. Kaya nawala rin ang kanilang mana, hindi lamang ang pagnakaw sa aking bahay. Natatakot ako na oo, kumpirma ni Atty. Harrison. Inaasahan ng iyong lola ang ganitong uri ng sitwasyon. Nakaranas siya ng mga katulad na kilos mula sa iyong ama noong siya ay nabubuhay pa. Naalala ko ang mga babala ng aking lola tungkol sa pakiramdam ng pagiging karapat-dapat ng aking ama. Kung paano siya humiram ng pera mula sa kanya ng paulit-ulit, palaging may mga dahilan kung bakit hindi niya ito mabayaran. Kung paano niya minsan sinubukang hikayatin siya na muling ipagkatiwala ang kanyang bahay upang punduhan ang kanyang nabigong pakikipagsapalaran sa negosyo. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong ko. Inilatag ni Atty. Harrison ang isang komprehensibong plano. Una, maghahain tayo ng ulat sa pulisya para sa pandaraya at pagpalsipika. Pagkatapos ay kukontakin natin ang kumpanya ng titulo at ang mga bagong may-ari upang ipaliwanag ang sitwasyon. Panghuli, isasagawa natin ang probisyon ng trust at formal na idodokumento ang paglabag ng iyong pamilya. Ang proseso ay magtatagal, babala niya, at hindi ito magiging kaaya-aya. Handa ka na ba para doon? Naisip ko ang mga mapagmataas na mukha ng aking mga magulang, ang kaswal na pagwawalang bahala ni Julian sa aking mga taon ng pagsusumikap. Oo, sagot ko. Handa na ako. Ang susunod naming hakbang ay ang pagtukoy at pakikipag-ugnayan sa mga bumili ng aking bahay. Sa pamamagitan ng mga koneksyon ni Atty. Harrison, nalaman namin na sila ay isang batang mag-asawa, ang mga Miller, na kararating lamang sa Portland para sa trabaho. Sinasabi sa kanila na nagbebenta ako ng mabilis dahil sa paglipat ng trabaho at hindi nila ako personal na nakilala. Ang lahat ng komunikasyon ay sa pamamagitan ng aking mga kinatawan, ang aking mga magulang. Kasama si Atty. Harrison, tinawagan ko ang mga Miller upang ipaliwanag ang sitwasyon. Ang kanilang pagkabigla at pagkabalisa ay kapansin-pansin. Talagang wala kaming ideya, sabi ni Mrs. Miller. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Akala namin lahat ay lehitimo, nagsimula na kami ng mga renovation. Hindi ito ang iyong kasalanan, sigurado kong sinabi ko sa kanila. Kayo rin ay mga biktima. Ang aking abogado ay makikipag-ugnayan sa inyo upang ituwid ang lahat. Ipinaliwanag ni Atty. Harrison na sila ay babayaran para sa lahat ng mga gastos at abala. Sumang-ayon ang mga Miller na makipagtulungan sa investigasyon, nagbibigay ng mga kopya ng lahat ng mga dokumento at komunikasyon na kanilang natanggap. Susunod ay ang ulat sa pulisya. Maingat na nakinig si Detective Ramirez habang ipinapaliwanag ko ang sitwasyon. Sinusuri ang ebidensya ng video mula sa aking mga security camera. Ang footage ay malinaw na nagpakita ng aking ama at Julian na pumapasok sa aking home office. Naghahalughog sa mga drawer ng aking desk hanggang sa mahanap nila ang aking mga financial documents. Narito na, sabi ng aking ama sa video. Ang bahay ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 400,000 piso, sapat na para sa aming mga pangangailangan. Ang tinig ni Julian na nakarecord ay sabik. Kaya ba natin itong gawin? Gana ba ito? Ang sagot ng aking ama ay nakakakilabot. Pagkatiwalaan mo ako, hindi niya malalaman hanggang sa huli na ang lahat. At pagkatapos, ano ang magagawa niya? Ang susunod na clip ay nagpakita ng aking ina na nakaupo sa aking dining table, paulit-ulit na ginagaya ang aking pirma sa isang notepad. Pagkatapos ay sa wakas ay pinipirmahan ang aking pangalan sa mga dokumentong mukhang opisyal. Nakatayo ang aking ama sa likod niya, nagdidirekta, gawing mas bilog ang S. Ginagawa niya iyon sa huling E. Ang silid ay naging ganap na tahimik. Ang aking mga kamag-anak ay nanonood na may pagkabigla na hindi pinaniniwalaan. Ang mukha ng aking ina ay nawalan ng kulay. Ang panga ng aking ama ay mahigpit na nakakuyom. I-off mo iyan, sabi niya. Ito ay pribadong usapin ng pamilya. Ang pandaraya ay hindi pribado, ama. Ito ay kriminal. Nagbigay ako ng senyas kay Detective Ramirez.
Ito si Detective Ramirez mula sa Portland Police Department. Siya ay nag-iimbestiga sa pandarayang pagbebenta ng aking bahay. Ang kumpiyansang fakad ng aking ama ay bahagyang nabali. Ito ay walang kabuluhan. Kami ang iyong mga magulang. Mayroon kaming lahat ng karapatan. Hindi, sabi ko ng matatag. Hindi kayo. At mayroon pa kayong dapat malaman tungkol sa bahay na yon. Tumango ako kay Attorney Harrison na humakbang pasulong. Ako si Theodore Harrison, abogado, pagpapakilala niya. Ako ang kumakatawan kay Margaret Collins, lola ni Cassie, at ako ang tagapangasiwa ng kanyang trust. Ang ekspresyon ng aking ama ay nagbago mula sa galit tungo sa pagkalito. Anong trust? Ano ang kinalaman nito sa aking ina? Nagpatuloy si Attorney Harrison, ang kanyang tinig ay malumanay at propesyonal. Ang bahay ay hindi direktang pagmamay-ari ni Cassie. Ito ay binili sa pamamagitan ng isang trust na itinatag ni Mrs. Collins bago siya pumanaw. Si Cassie ang tagapangasiwa at pangunahing benepisyaryo ng trust na iyon. Tinitingnan ko ang pag-unawa na unti-unting lumalabas sa mukha ng aking ama. Si Julian ay mukhang nalilito, tumitingin sa pagitan ng aming ama at ni Atigazen Harrison. Ano ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan ay, ipinaliwanag ko, ang bahay ay hindi kailanman pagmamay-ari ko upang ibenta. Ito ay pagmamay-ari ng trust ng aking lola. At higit pa riyan, naglagay si lola ng isang tiyak na probisyon sa kanyang trust patungkol sa mga miyembro ng pamilya na maaaring sumubok na samantalahin. Kinuha ni Atay Sir Harrison ang ilang mga dokumento mula sa kanyang briefcase. Ang Margaret Collins Trust ay malinaw na nagsasaad na sinumang miyembro ng pamilya na sumusubok na agawin, ilipat, o kung hindi man makialam sa mga ari-arian ng trust ay agad at hindi na mababawi na mawawalan ng lahat ng karapatan sa anumang pamamahagi mula sa trust. Nagulat ang aking ina. Ano ang ibig sabihin niyan, Robert? Tanong niya sa aking ama. Sumagot si Attorney Harrison bago pa man nakasagot ang aking ama. Ibig sabihin nito ay, sa pamamagitan ng pandaraya sa pagbebenta ng ari-arian ng trust, kayo, ang inyong asawa at ang inyong anak ay nawalan ng lahat ng karapatan sa pamana sa ilalim ng trust. Kasama dito ang nakatakdang pamamahagi na dapat sanang mangyari sa ika-35 na kaarawan ni Cassie. Anong pamamahagi? Humingi ng paliwanag ang aking ama. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Ang iyong ina ay isang matalinong mamumuhunan, ipinaliwanag ni Attorney Harrison. Ang bahay ay kumakatawan lamang sa isang bahagi ng mga ari-arian ng trust. Mayroong mga karagdagang pondo na ipapamahagi sa mga miyembro ng pamilya kasama ang malalaking halaga na nakalaan para sa iyo at sa iyong anak, basta't nire-respeto mo ang mga tuntunin ng trust. Nalubog ang aking puso, kaya nawala rin ang kanilang mana, hindi lamang ang pagnakaw sa aking bahay. Natatakot ako na oo, kumpirma ni Ate Harrison. Inaasahan ng iyong lola ang ganitong uri ng sitwasyon. Nakaranas siya ng mga katulad na kilos mula sa iyong ama noong siya ay nabubuhay pa. Naalala ko ang mga babala ng aking lola tungkol sa pakiramdam ng pagiging karapat-dapat ng aking ama. Kung paano siya humiram ng pera mula sa kanya ng paulit-ulit, palaging may mga dahilan kung bakit hindi niya ito mabayaran. Kung paano niya minsan sinubukang hikayatin siya na muling ipagkatiwala ang kanyang bahay upang punduhan ang kanyang nabigong pakikipagsapalaran sa negosyo. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong ko. Inilatag ni Attorney Harrison ang isang komprehensibong plano. Una, maghahain tayo ng ulat sa pulisya para sa pandaraya at pagpalsipika. Pagkatapos ay kokontakin natin ang kumpanya ng titulo at ang mga bagong may-ari upang ipaliwanag ang sitwasyon. Panghuli, isasagawa natin ang probisyon ng trust at pormal na idodokumento ang paglabag ng iyong pamilya. Ang proseso ay magtatagal, babala niya, at hindi ito magiging kaaya-aya. Handa ka na ba para doon? Naisip ko ang mga mapagmataas na mukha ng aking mga magulang. Ang kaswal na pagwawalang bahala ni Julian sa aking mga taon ng pagsusumikap. Oo, sagot ko. Handa na ako. Ang susunod naming hakbang ay ang pagtukoy at pakikipag-ugnayan sa mga bumili ng aking bahay.
Sa pamamagitan ng mga koneksyon ni Attorney Harrison, nalaman namin na sila ay isang batang mag-asawa, ang mga Miller, na kararating lamang sa Portland para sa trabaho. Sinasabi sa kanila na nagbebenta ako ng mabilis dahil sa paglipat ng trabaho at hindi nila ako personal na nakilala. Ang lahat ng komunikasyon ay sa pamamagitan ng aking mga kinatawan, ang aking mga magulang. Kasama si Attorney Harrison, tinawagan ko ang mga Miller upang ipaliwanag ang sitwasyon. Ang kanilang pagkabigla at pagkabalisa ay kapansin-pansin. Talagang wala kaming ideya, sabi ni Mrs. Miller. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Akala namin lahat ay lehitimo. Nagsimula na kami ng mga renovation. Hindi ito ang iyong kasalanan, sigurado kong sinabi ko sa kanila. Kayo rin ay mga biktima. Ang aking abogado ay makikipag-ugnayan sa inyo upang ituwid ang lahat. Ipinaliwanag ni Attorney Harrison na sila ay babayaran para sa lahat ng mga gastos at abala. Sumang-ayon ang mga Miller na makipagtulungan sa investigasyon, nagbibigay ng mga kopya ng lahat ng mga dokumento at komunikasyon na kanilang natanggap. Susunod ay ang ulat sa pulisya. Maingat na nakinig si Detective Ramirez habang ipinapaliwanag ko ang sitwasyon. Sinusuri ang ebidensya ng video mula sa aking mga security camera. Ang footage ay malinaw na nagpakita ng aking ama at Julian na pumapasok sa aking home office, naghahalughog sa mga drawer ng aking desk hanggang sa mahanap nila ang aking mga financial documents. Narito na, sabi ng aking ama sa video. Ang bahay ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 400,000 piso. Sapat na para sa aming mga pangangailangan. Ang tinig ni Julian na nakarecord ay sabik. Kaya ba natin itong gawin? Gana ba ito? Ang sagot ng aking ama ay nakakakilabot. Pagkatiwalaan mo ako, hindi niya malalaman hanggang sa huli na ang lahat. At pagkatapos, ano ang magagawa niya? Ang susunod na clip ay nagpakita ng aking ina na nakaupo sa aking dining table. Paulit-ulit na ginagaya ang aking pirma sa isang notepad. Pagkatapos ay sa wakas ay pinipirmahan ang aking pangalan sa mga dokumentong mukhang opisyal. Nakatayo ang aking ama sa likod niya, nagdidirekta, gawing mas bilog ang S. Ginagawa niya iyon sa huling E. Ang silid ay naging ganap na tahimik. Ang aking mga kamag-anak ay nanonood na may pagkabigla na hindi pinaniniwalaan. Ang mukha ng aking ina ay nawalan ng kulay. Ang panga ng aking ama ay mahigpit na nakakuyom. I-off mo iyan, sabi niya. Ito ay pribadong usapin ng pamilya. Ang pandaraya ay hindi pribado, ama. Ito ay kriminal. Nagbigay ako ng senyas kay Detective Ramirez. Ito si Detective Ramirez mula sa Portland Police Department. Siya ay nag-iimbestiga sa pandarayang pagbebenta ng aking bahay. Ang kumpiyansang fasad ng aking ama ay bahagyang nabali. Ito ay walang kabuluhan. Kami ang iyong mga magulang. Mayroon kaming lahat ng karapatan. Hindi, sabi ko ng matatag. Hindi kayo, at mayroon pa kayong dapat malaman tungkol sa bahay na iyon. Tumango ako kay Attorney Harrison na humakbang pasulong. Ako si Theodore Harrison, abogado. Pagpapakilala niya. Ako ang kumakatawan kay Margaret Collins, lola ni Cassie, at ako ang tagapangasiwa ng kanyang trust. Ang ekspresyon ng aking ama ay nagbago mula sa galit tungo sa pagkalito. Anong trust? Ano ang kinalaman nito sa aking ina? Nagpatuloy si Attorney Harrison, ang kanyang tinig ay malumanay at propesyonal. Ang bahay ay hindi direktang pagmamay-ari ni Cassie. Ito ay binili sa pamamagitan ng isang trust na itinatag ni Mrs. Collins bago siya pumanaw. Si Cassie ang tagapangasiwa at pangunahing benepisyaryo ng trust na iyon. Tinitingnan ko ang pag-unawa na unti-unting lumalabas sa mukha ng aking ama. Si Julian ay mukhang nalilito, tumitingin sa pagitan ng aming ama at ni Attorney Harrison. Ano ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan ay, ipinaliwanag ko, ang bahay ay hindi kailanman pagmamay-ari ko upang ibenta. Ito ay pagmamay-ari ng trust ng aking lola. At higit pa riyan, naglagay si lola ng isang tiyak na probisyon sa kanyang trust patungkol sa mga miyembro ng pamilya na maaaring sumubok na samantalahin.
Kinuha ni Attorney Harrison ang ilang mga dokumento mula sa kanyang briefcase. Ang Margaret Collins Trust ay malinaw na nagsasaad na sinumang miyembro ng pamilya na sumusubok na agawin, ilipat, o kung hindi man makialam sa mga ari-arian ng trust ay agad at hindi na mababawi na mawawalan ng lahat ng karapatan sa anumang pamamahagi mula sa trust. Nagulat ang aking ina. Ano ang ibig sabihin niyan, Robert? Tanong niya sa aking ama. Sumagot si Attorney Harrison bago pa man nakasagot ang aking ama. Ibig sabihin nito ay, sa pamamagitan ng pandaraya sa pagbebenta ng ari-arian ng trust, kayo, ang inyong asawa at ang inyong anak ay nawalan ng lahat ng karapatan sa pamana sa ilalim ng trust. Kasama dito ang nakatakdang pamamahagi na dapat sanang mangyari sa ika-30 na kaarawan ni Cassie. Anong pamamahagi? Humingi ng paliwanag ang aking ama. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Ang iyong ina ay isang matalinong mamumuhunan, ipinaliwanag ni Attorney Harrison. Ang bahay ay kumakatawan lamang sa isang bahagi ng mga ari-arian ng trust. Mayroong mga karagdagang pondo na ipapamahagi sa mga miyembro ng pamilya kasama ang malalaking halaga na nakalaan para sa iyo at sa iyong anak basta't nirerespeto mo ang mga tuntunin ng trust. Nalubog ang aking puso, kaya nawala rin ang kanilang mana, hindi lamang ang pagnakaw sa aking bahay. Natatakot ako na oo, kumpirma ni Attorney Harrison. Inaasahan ng iyong lola ang ganitong uri ng sitwasyon. Nakaranas siya ng mga katulad na kilos mula sa iyong ama noong siya ay nabubuhay pa. Naalala ko ang mga babala ng aking lola tungkol sa pakiramdam ng pagiging karapat-dapat ng aking ama. Kung paano siya humiram ng pera mula sa kanya ng paulit-ulit, palaging may mga dahilan kung bakit hindi niya ito mabayaran. Kung paano niya minsan sinubukang hikayatin siya na muling ipagkatiwala ang kanyang bahay upang punduhan ang kanyang nabigong pakikipagsapalaran sa negosyo. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong ko. Inilatag ni Attorney Harrison ang isang komprehensibong plano. Una, maghahain tayo ng ulat sa pulisya para sa pandaraya at pagpalsipika. Pagkatapos ay kukontakin natin ang kumpanya ng titulo at ang mga bagong may-ari upang ipaliwanag ang sitwasyon. Panghuli, isasagawa natin ang probisyon ng trust at formal na idodokumento ang paglabag ng iyong pamilya. Ang proseso ay magtatagal, babala niya, at hindi ito magiging kaaya-aya. Handa ka na ba para doon? Naisip ko ang mga mapagmataas na mukha ng aking mga magulang, ang kaswal na pagwawalang bahala ni Julian sa aking mga taon ng pagsusumikap. Oo, sagot ko. Handa na ako. Ang susunod naming hakbang ay ang pagtukoy at pakikipag-ugnayan sa mga bumili ng aking bahay. Sa pamamagitan ng mga koneksyon ni Attorney Harrison, nalaman namin na sila ay isang batang mag-asawa, ang mga Miller na kararating lamang sa Portland para sa trabaho. Sinasabi sa kanila na nagbebenta ako ng mabilis dahil sa paglipat ng trabaho at hindi nila ako personal na nakilala. Ang lahat ng komunikasyon ay sa pamamagitan ng aking mga kinatawan, ang aking mga magulang. Kasama si Attorney Harrison. Tinawagan ko ang mga Miller upang ipaliwanag ang sitwasyon. Ang kanilang pagkabigla at pagkabalisa ay kapansin-pansin. Talagang wala kaming ideya, sabi ni Mrs. Miller, ang kanyang tinig ay nanginginig. Akala namin lahat ay lehitimo. Nagsimula na kami ng mga renovation. Hindi ito ang iyong kasalanan. Sigurado kong sinabi ko sa kanila. Kayo rin ay mga biktima. Ang aking abogado ay makikipag-ugnayan sa inyo upang ituwid ang lahat. Ipinaliwanag ni Attorney Harrison na sila ay babayaran para sa lahat ng mga gastos at abala. Sumang-ayon ang mga Miller na makipagtulungan sa investigasyon, nagbibigay ng mga kopya ng lahat ng mga dokumento at komunikasyon na kanilang natanggap. Susunod ay ang ulat sa pulisya. Maingat na nakinig si Detective Ramirez habang ipinapaliwanag ko ang sitwasyon, sinusuri ang ebidensya ng video mula sa aking mga security camera. Ang footage ay malinaw na nagpakita ng aking ama at Julian na pumapasok sa aking home office, naghahalughog sa mga drawer ng aking desk hanggang sa mahanap nila ang aking mga financial documents. Narito na,
sabi ng aking ama sa video. Ang bahay ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 400,000 piso, sapat na para sa aming mga pangangailangan. Ang tinig ni Julian na nakarecord ay sabik. Kaya ba natin itong gawin? Gana ba ito? Ang sagot ng aking ama ay nakakakilabot. Pagkatiwalaan mo ako, hindi niya malalaman hanggang sa huli na ang lahat. At pagkatapos, ano ang magagawa niya? Ang susunod na clip ay nagpakita ng aking ina na nakaupo sa aking dining table. Paulit-ulit na ginagaya ang aking pirma sa isang notepad. Pagkatapos ay sa wakas ay pinipirmahan ang aking pangalan sa mga dokumentong mukhang opisyal. Nakatayo ang aking ama sa likod niya, nagdidirekta, gawing mas bilog ang S. Ginagawa niya iyon sa huling E. Ang silid ay naging ganap na tahimik. Ang aking mga kamag-anak ay nanonood na may pagkabigla na hindi pinaniniwalaan. Ang mukha ng aking ina ay nawalan ng kulay. Ang panga ng aking ama ay mahigpit na nakakuyom. "I-off mo iyan," sabi niya. "Ito ay pribadong usapin ng pamilya." Ang pandaraya ay hindi pribado, ama. Ito ay kriminal. Nagbigay ako ng senyas kay Detective Ramirez. Ito si Detective Ramirez mula sa Portland Police Department. Siya ay nag-iimbestiga sa pandarayang pagbebenta ng aking bahay. Ang kumpiyansang fasad ng aking ama ay bahagyang nabali. Ito ay walang kabuluhan. Kami ang iyong mga magulang. Mayroon kaming lahat ng karapatan. Hindi, sabi ko ng matatag. Hindi kayo. At mayroon pa kayong dapat malaman tungkol sa bahay na iyon. Tumango ako kay Atiran Harrison na humakbang pasulong. Ako si Theodore Harrison, abogado, pagpapakilala niya. Ako ang kumakatawan kay Margaret Collins, lola ni Cassie, at ako ang tagapangasiwa ng kanyang trust. Ang ekspresyon ng aking ama ay nagbago mula sa galit tungo sa pagkalito. Anong trust? Ano ang kinalaman nito sa aking ina? Nagpatuloy si Atiran Harrison, ang kanyang tinig ay malumanay at propesyonal. Ang bahay ay hindi direktang pagmamay-ari ni Cassie. Ito ay binili sa pamamagitan ng isang trust na itinatag ni Mrs. Collins bago siya pumanaw. Si Cassie ang tagapangasiwa at pangunahing benepisyaryo ng trust na iyon. Tinitingnan ko ang pag-unawa na unti-unting lumalabas sa mukha ng aking ama. Si Julian ay mukhang nalilito, tumitingin sa pagitan ng aming ama at ni Atiran Harrison. Ano ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan ay, ipinaliwanag ko, ang bahay ay hindi kailanman pagmamay-ari ko upang ibenta. Ito ay pagmamay-ari ng trust ng aking lola. At higit pa riyan, naglagay si lola ng isang tiyak na probisyon sa kanyang trust patungkol sa mga miyembro ng pamilya na maaaring sumubok na samantalahin. Kinuha ni Atiran Harrison ang ilang mga dokumento mula sa kanyang briefcase. Ang Margaret Collins Trust ay malinaw na nagsasaad na sinumang miyembro ng pamilya na sumusubok na agawin, ilipat, o kung hindi man makialam sa mga ari-arian ng trust ay agad at hindi na mababawi na mawawalan ng lahat ng karapatan sa anumang pamamahagi mula sa trust. Nagulat ang aking ina. Ano ang ibig sabihin niyan, Robert? Tanong niya sa aking ama. Sumagot si Atiran Harrison bago pa man nakasagot ang aking ama. Ibig sabihin nito ay, sa pamamagitan ng pandaraya sa pagbebenta ng ari-arian ng trust, kayo, ang inyong asawa at ang inyong anak ay nawalan ng lahat ng karapatan sa pamana sa ilalim ng trust. Kasama dito ang nakatakdang pamamahagi na dapat sanang mangyari sa ika-30 na kaarawan ni Cassie. Anong pamamahagi? Humingi ng paliwanag ang aking ama. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Ang iyong ina ay isang matalinong mamumuhunan, ipinaliwanag ni Atiran Harrison. Ang bahay ay kumakatawan lamang sa isang bahagi ng mga ari-arian ng trust. Mayroong mga karagdagang pondo na ipapamahagi sa mga miyembro ng pamilya, kasama ang malalaking halaga na nakalaan para sa iyo at sa iyong anak, basta't nirerespeto mo ang mga tuntunin ng trust. Nalubog ang aking puso. Kaya nawala rin ang kanilang mana, hindi lamang ang pagnakaw sa aking bahay. Natatakot ako na oo, kumpirma ni Atiran Harrison.
Inaasahan ng iyong lola ang ganitong uri ng sitwasyon. Nakaranas siya ng mga katulad na kilos mula sa iyong ama noong siya ay nabubuhay pa. Naalala ko ang mga babala ng aking lola tungkol sa pakiramdam ng pagiging karapat-dapat ng aking ama. Kung paano siya humiram ng pera mula sa kanya ng paulit-ulit, palaging may mga dahilan kung bakit hindi niya ito mabayaran. Kung paano niya minsan sinubukang hikayatin siya na muling ipagkatiwala ang kanyang bahay upang punduhan ang kanyang nabigong pakikipagsapalaran sa negosyo. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong ko. Inilatag ni Attorney Harrison ang isang komprehensibong plano. Una, maghahain tayo ng ulat sa pulisya para sa pandaraya at pagpalsipika. Pagkatapos ay kukontakin natin ang kumpanya ng titulo at ang mga bagong may-ari upang ipaliwanag ang sitwasyon. Panghuli, isasagawa natin ang probisyon ng trust at formal na idodokumento ang paglabag ng iyong pamilya. Ang proseso ay magtatagal, babala niya, at hindi ito magiging kaaya-aya. Handa ka na ba para doon? Naisip ko ang mga mapagmataas na mukha ng aking mga magulang, ang kaswal na pagwawalang bahala ni Julian sa aking mga taon ng pagsusumikap. Oo, sagot ko. Handa na ako. Ang susunod naming hakbang ay ang pagtukoy at pakikipag-ugnayan sa mga bumili ng aking bahay. Sa pamamagitan ng mga koneksyon ni Attorney Harrison, nalaman namin na sila ay isang batang mag-asawa, ang mga Miller, na kararating lamang sa Portland para sa trabaho. Sinasabi sa kanila na nagbebenta ako ng mabilis dahil sa paglipat ng trabaho at hindi nila ako personal na nakilala. Ang lahat ng komunikasyon ay sa pamamagitan ng aking mga kinatawan, ang aking mga magulang. Kasama si Attorney Harrison, tinawagan ko ang mga Miller upang ipaliwanag ang sitwasyon. Ang kanilang pagkabigla at pagkabalisa ay kapansin-pansin. Talagang wala kaming ideya, sabi ni Mrs. Miller, ang kanyang tinig ay nanginginig. Akala namin lahat ay lehitimo, nagsimula na kami ng mga renovation. Hindi ito ang iyong kasalanan, sigurado kong sinabi ko sa kanila. Kayo rin ay mga biktima. Ang aking abogado ay makikipag-ugnayan sa inyo upang ituwid ang lahat. Ipinaliwanag ni Attorney Harrison na sila ay babayaran para sa lahat ng mga gastos at abala. Sumang-ayon ang mga Miller na makipagtulungan sa investigasyon, nagbibigay ng mga kopya ng lahat ng mga dokumento at komunikasyon na kanilang natanggap. Susunod ay ang ulat sa pulisya. Maingat na nakinig si Detective Ramirez habang ipinapaliwanag ko ang sitwasyon. Sinusuri ang ebidensya ng video mula sa aking mga security camera. Ang footage ay malinaw na nagpakita ng aking ama at Julian na pumapasok sa aking home office. Naghahalughog sa mga drawer ng aking desk hanggang sa mahanap nila ang aking mga financial documents. Narito na, sabi ng aking ama sa video. Ang bahay ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 400,000 piso, sapat na para sa aming mga pangangailangan. Ang tinig ni Julian na nakarecord ay sabik. Kaya ba natin itong gawin? Gana ba ito? Ang sagot ng aking ama ay nakakakilabot. Pagkatiwalaan mo ako, hindi niya malalaman hanggang sa huli na ang lahat. At pagkatapos, ano ang magagawa niya? Ang susunod na clip ay nagpakita ng aking ina na nakaupo sa aking dining table, paulit-ulit na ginagaya ang aking pirma sa isang notepad. Pagkatapos ay sa wakas ay pinipirmahan ang aking pangalan sa mga dokumentong mukhang opisyal. Nakatayo ang aking ama sa likod niya, nagdidirekta, gawing mas bilog ang S. Ginagawa niya iyon sa huling E. Ang silid ay naging ganap na tahimik. Ang aking mga kamag-anak ay nanonood na may pagkabigla na hindi pinaniniwalaan. Ang mukha ng aking ina ay nawalan ng kulay. Ang panga ng aking ama ay mahigpit na nakakuyom. I-off mo iyan, sabi niya. Ito ay pribadong usapin ng pamilya. Ang pandaraya ay hindi pribado, ama. Ito ay kriminal. Nagbigay ako ng senyas kay Detective Ramirez. Ito si Detective Ramirez mula sa Portland Police Department. Siya ay nag-iimbestiga sa pandarayang pagbebenta ng aking bahay. Ang kumpiyansang fakad ng aking ama ay bahagyang nabali. Ito ay walang kabuluhan. Kami ang iyong mga magulang. Mayroon kaming lahat ng karapatan. Hindi,
sabi ko ng matatag. Hindi kayo. At mayroon pa kayong dapat malaman tungkol sa bahay na yon. Tumango ako kay Attirer Harrison na humakbang pasulong. Ako si Theodore Harrison, abogado, pagpapakilala niya. Ako ang kumakatawan kay Margaret Collins, lola ni Cassie, at ako ang tagapangasiwa ng kanyang trust. Ang ekspresyon ng aking ama ay nagbago mula sa galit tungo sa pagkalito. Anong trust? Ano ang kinalaman nito sa aking ina? Nagpatuloy si Attirer Harrison, ang kanyang tinig ay malumanay at propesyonal. Ang bahay ay hindi direktang pagmamay-ari ni Cassie. Ito ay binili sa pamamagitan ng isang trust na itinatag ni Mrs. Collins bago siya pumanaw. Si Cassie ang tagapangasiwa at pangunahing benepisyaryo ng trust na iyon. Tinitingnan ko ang pag-unawa na unti-unting lumalabas sa mukha ng aking ama. Si Julian ay mukhang nalilito, tumitingin sa pagitan ng aming ama at ni Atigazen Harrison. Ano ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan ay, ipinaliwanag ko, ang bahay ay hindi kailanman pagmamay-ari ko upang ibenta. Ito ay pagmamay-ari ng trust ng aking lola. At higit pa riyan, naglagay si lola ng isang tiyak na probisyon sa kanyang trust patungkol sa mga miyembro ng pamilya na maaaring sumubok na samantalahin. Kinuha ni Attirer Harrison ang ilang mga dokumento mula sa kanyang briefcase. Ang Margaret Collins Trust ay malinaw na nagsasaad na sinumang miyembro ng pamilya na sumusubok na agawin, ilipat, o kung hindi man makialam sa mga ari-arian ng trust, ay agad at hindi na mababawi na mawawalan ng lahat ng karapatan sa anumang pamamahagi mula sa trust.